Okay, kung naalala nyo pa noong December 2022, so a few days before Christmas Day, isang kalsada sa Pilipinas ang talaga namang naging mistulaw parking lot na napalaking parking lot sapagkat kilo-kilometro yung binigay na slot para sa mga kotse na talaga namang masasabi natin na walang hintuan at gabi walang hintuan at napakaraming mga sasakyan, daang libo o libo-libong mga sasakyan ang nandun nakapark. At alamin natin kung anong kalsada yung sinasabi ko. Okay, so this road is the most busy or the busiest road. Walang iba kundi ang Highway 54. Okay? Ano yung Highway 54 na yun? Okay. But what I'm really talking about is the EDSA or Epifanio de los Santos Avenue na may pangalan dati talagang Highway 54. Okay, so our content this podcast episode is is actually came from the content or episode from One Road, one of my content there, my channel on YouTube, One Road. So alamin natin kung ano ang nangyari noong April 2026 this year na kung saan aking nilibot ang kahabaan ng EDSA from Monumento up to that end, the other side of end in Pasay City, dun sa Rotonda sa Mall of Asia na kung saan may habang 23 kilometers. Magtataka kayo kung ano ang nangyari noong April 2026 at sabay-sabay nating panoorin kung ano nangyari. Think about it every night and day. Alright, so napakalinis niya at pwede pa tayong tumakbo ng 100 dito kung tutusin. Dudugtong ang isa sa pinakamahalagang kalsada ng Pilipinas. Ayan ang tulay na nagdurugtong sa dalawang lungsod. Narito tayo sa part ng Makati, dito sa Ayala, pero nakaka 11 minutes pala ako at sa wakas nahinto rin tayo sa sa EDSA kasi may traffic light. Ito ay dating may pangalan na kung tawagin ay Highway 54. Morning rush hour na, ngunit kapansin-pansin dito sa Epifanio de los Santos Avenue na pinaka-busy kalsada sa buong Pilipinas ay halos wala ka nang makitang mga sasakyan. Wala na. At mula dito sa monumento, halina't baybayin natin hanggang marating natin ang hangganan ng EDSA. And this is One Road, always on the road. So sa bungad pa lang ng monumento, makikita natin napakaraming mga bus dyan. Ang tawag dyan ay bus carousel. So dito nga nagsisimula yan, nag-iipon-ipon para kumuha ng pasahero. So alam niyo ba ang EDSA o kung tawagin ay Epifanio de los Santos Avenue, ito ay dating may pangalan na kung tawagin ay Highway 54. Alam niyo ba na bago pa man din itong tawaging Highway 54 noong 1950, tinawag mo nang itong North-South Circumferential Road. Simula nung ginawa itong construction to noong 1939 ni Pangulong Manuel L. Quezon. Sa kasalukuyan nga, tinawag na itong Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala sa tawag na EDSA. At itong kalsada ito na pinaka-busy sa buong Pilipinas. Narito ang tatlong line transit ng Pilipinas. Yung MRT, ayan, kung makikita natin. At dito rin dinudugtong ang LRT1 at LRT2. Yung LRT2 nasa Cubao. At ang LRT1 ay connected hanggang dito. Ngunit may mga ongoing construction pa rin na ginagawang mga line transit dito, yung mga tren.
na kung doon matatagpuan sa SM North EDSA o sa Trinoma, nandun yung tinatawag na MRT7 at yung tinatawag na Manila Subway. Dudugtong pa rin dito sa EDSA at magtatagpo-tagpo nga lahat dito yung mga tinatawag na pinakamahalagang proyekto ng Pilipinas na kung saan sinasabi nila na ito raw ay magbibigay ng kaluwagan sa traffic. Sana nga. At ito na nga, binabaybay na nga natin itong tinatawag na common station ay nasa taas, pero ilang years na yan, 3 years ago nung dinaanan ko, ganyan na itsura niyan, parang wala naman atang nangyayari. Just go. So kung makikita nyo, itong portion ng EDSA na ito, isa ito sa pinaka traffic area ng lugar, itong part ng Cubao. Ngunit wala kang mararamdaman pagpasa hanggang ngayon. Walang hinto, dire-diretso, napakabilis ng takbo natin ngayon. Rush hour to rush hour, morning rush hour. Para talaga tayo nasa North Luzon Expressway. Tumatakbo tayo ng 60 to 70. At kung sasadyain ko, pwede pa ako tumakbo ng 80 kilometers per hour dito. Pero baka mahuli tayo. Walang ticket. Ang kalsadang ito ay may kabuuang haba na 23.8 kilometers. Ito ay nagsisimula sa monumento na bahagi ng Caloocan hanggang marating nito ang pinakadulong bahagi sa SM Mall of Asia Globe Rotonda na bahagi ng lungsod ng Pasay. So nandito na tayo sa Santolan area. Dito natin matatagpuan ang mga headquarters ng ating kapulisan at ng Armed Forces of the Philippines. Narito mismo sa kahabaan ng EDSA. 6 na lungsod ng Metro Manila ang sinasakop o dinadaanan ng kalsadang ito. At sa buong Pilipinas, wala nang mas aabala pa rito. Narito ang mga naglalakihang financial districts ng bansa, mga kaliwat kanang shopping center, entertainment city at mga mall at iba pang mga naglalakihang mga negosyo. At dito rin sa EDSA, makikita mo rito ang mga luxury vehicle o bilihan ng mga sasakyan. Lahat narito, you name it. Pero ang hindi ko na talaga nakita rito na bilihan ng mga luxury cars, yung Lamborghini. Parang nasa BGC lang yata yun. Pero lahat nandito, Mercedes, Jeep, Harley Davidson, meron din yata ang Audi, kung ano pang mamahaling mga sasakyan. Lahat narito sa EDSA. Marahil ay mapuputol ko na ang iyong pagtataka kung bakit ganito ang kondisyon ng EDSA. Well, hindi tayo nag-time travel noong 70s, 80s, 90s at lalong-lalo na hindi ito lockdown noong 2020 o 2021. Basta ang masasabi ko lang, times 3 na ang presyo ng diesel, 150 to 170. At sa ngayon, nakita na natin yung skyline ng Ortigas. Isa ito sa pinaka-importanting business district ng Pilipinas. Yan ay part ng Mandaluyong at ng Pasig. At ito pa rin, napakaganda ng tanawin itong makita natin dito. At yan, dito naganap yung People Power Revolution noong 1986, if I'm not mistaken, sa anong year 2000 or 2001 noong EDSA 2. Milyong-milyong tao ang nagtipon-tipon dito na kung saan meron silang pinaglalaban. Kung ating tutusin, halos araw-araw nating nadidinig sa balita o napapanood sa telebisyon ang grabing kondisyon ng traffic sa EDSA. At kung ikaw ay isang taga-probinsya na tulad ko, hindi mo na talaga nanaisin pang magdaan dito. Pero sa ngayon, isang himala ang nangyari. At syempre, napaka-familiar ng salitang Carmageddon sa EDSA, lalong-lalo na pagka-Disyembre. At ang kalsadang ito nga ang tinaguriang the largest parking area ng Pilipinas sapagkat talagang literal na libu-libong sasakyan ang nakapark dito pag naganap na nga yung tinatawag na Carmageddon. So alam nyo ba itong EDSA, narito lahat ang pinakamalaking mall. Una na dyan ay ang SM Mega Mall, isa sa pinakamalaking mall ng Pilipinas. Ngunit ang tatlong pinakamalaking mall sa Pilipinas ay narito rin, tulad ng SM North EDSA na daan natin, nasa Bungad. At ang pinakamalaking mall sa buong Pilipinas na SM Mall of Asia, nasa dulo naman ng EDSA.
At pag sumapit na nga ang Christmas season, ito na nga ang panahon na kung saan hindi mo na alam kung paano ang gagawin mo ang pagbiyahe dito sa EDSA. At itong mga mall na nga ang nagsasanhi ng sobra at bigat na daloy ng trapiko. At hindi nga lang yan, lahat ng station ng MRT, pagka bumaba ka dyan, lahat ng babaan mo ay mall. Mall talaga, as in mall. Sa kasalukuyan, meron lang naman 31 mall ang nasa kaba ng EDSA at maaring may ginagawa pa. Parang wala akong matanda na lahat ng station ng MRT ay mall ang babaan mo. Siguro yung GMA Kamuning 7 lang at yung Quezon Avenue. The rest are all mall stops. Alam niyo ba, isa sa mga identity ng EDSA ay itong mga billboards na to. So bata pala ako, nung napupunta na ako, nadadaan ako, yan na yung itsura ng EDSA. Pero magpasa hanggang ngayon, parami ng parami, palaki ng palaki ang mga billboards dito, lalong-lalo dito sa area ng Guadalupe. And we are now entering Guadalupe, Makati, na kung saan ayan ang tulay na nagturugtong sa dalawang lungsod, ang Mandaluyong at Makati. So nandito tayo sa Pasig River. Kung makita natin, yan yung ilog na nagdurugtong sa dalawang syudad. Sa kasalukuyan, ang EDSA ay sumasailalim sa isang general rehabilitation. Sa madaling salita, layunin nito na maging premium road at world class ang kalsadang ito. At kung ito man ay matapos na ngayong taon, ito ay magkakaroon ng malaking kaginawaan sa humikit kumulang 250,000 mga sasakyan na nagdadaan dito bawat araw. Gaya ng nakikita ninyo, ang bahagi nito ng EDSA sa Makati ay tapos na bahagi nga ng phase 1 ng rehabilitation. Kaya masarap naman sa mata at less kaldag na sa puwet. Well, ang masasabi ko, kahit pa man din wala pang rehabilitation na nagaganap dito sa EDSA, maganda naman ang Makati. Kasi nga, iba diskarte ng Makati. Sa dami ba naman ng milyonaryo at bilyonaryo dito sa Makati, ba't nga naman hindi gaganda ang makalsada rito sa Makati? So we are now entering Ayala Tunnel. So there we go. So medyo madilim dito. At itong tunnel to, if I'm not mistaken, this is not more than 500 meters. Maikli lang siya. Ayan, sa ibabaw noon ng tunnel to, parang kalsada rin yata o MRT. So dahil nga maganda ang kalsada dito sa bahagi ng EDSA nito, dito sa Makati area, so try nating magpatakbo ng more than 70 kilometers per hour. Alright. Alright. So napakalinis niya. At pwede pa tayong tumakbo ng 100 dito kung tutusin. Alam nyo, simula nung umalis tayo sa monumento, nakaka 15 minutes pa lang tayo. Nasa Makati na tayo at malapit na tayo sa dulo nito. Mga 5 minutes na lang siguro. Okay, so this is our first slow down moment sa EDSA. Kaya bumagal, meron dito construction eh. Ayan. Okay, let's do the normal driving. Okay, there's an airplane flying by. Alright, so nakate-take off lang niya kasi itong air na to, malapit tayo sa NAIA. Ayan. Parang naligaw yata tayo. Bakit tayo napunta sa SLEX? Oh god damn it. So we lost our track. Napunta tayo sa SLEX. Woo! What the heck? Hindi ako taga Manila. Namali na tayo ng pasok. U-turn na lang tayo. Oh come on. Show them what we are driving now. SLEX on the go. Crazy. Okay, exit po tayo dito. Alright, where's the exit? Hindi tayo taga Manila. Dahil na tayo rito.
Nandito tayo sa gasolinahan, nagtanong tayo kung saan ang exit at tinuro tayo dito sa isang village. Ayan. Alam nyo, nakakaba din sa ibang banda. Okay, ano ba yan? We messed up. So yan, papasok tayo sa isang village. Tinuro tayo. Ang diretsyon to ay EDSA naman na. So magkakaroon tayo ng reduction sa ating travel time. So ang target lang natin ay around 18 minutes. Okay, so nakaturo dyan, EDSA. Okay, so show them EDSA. Alright, so kakanan tayo rito. Oh, what a place. What is this? This is something like a forest. This is my first time entering this kind of village. Parang pang mayaman. Oh, there's a hump. Alright. Oh, Galleria de Magallanes ang nakasulat dito. At kung kayo man ay maligo din tulad ko, just remember the 4 major directions: north, east, south, west. Ayan, nagamit ko naman siya kaya makakabalik din tayo sa EDSA. I think this is Magallanes Village if not mistaken, dito sa Makati. Puro hops nga lang siya. Talagang parang sarap mabuhay dito. Para tayo nasa countryside. Puro puno at may mga joggers tayo nakita rito. Siyempre, private area to. Dito pwedeng pasokan ng mga kung sino-sino. Subdivision to na maganda. Ano kaya lottery ito, ano? Ano kaya tig 1 milyon? Okay, so I think we are about to exit. So we are now approaching EDSA again. At palabas na tayo dito sa napakagandang lugar na itong subdivision. Puro siya puno talaga. Very impressive. Alright, so that's the gate of this subdivision. Pero anong bound tayo? Northbound? Southbound? We are supposedly going southbound. So iikot ulit tayo sa Magallanes Interchange if I'm not mistaken. Basta ikot tayo. Northbound to eh. Okay. EDSA. What a place. Ito. Yan siya. Yan. So doon tayo galing kay nasa taas. Naligo tayo ng liko. Alright. So titignan natin yung mga signages dito kung saan ang pasok talaga ng EDSA. At dumiretso tayo. Papuntang Manila naman tong kalsada to. Ayan. Ayan. So, lumiliko yung sasakyan. Ibig sabihin, doon tayo. So, kung makita natin, ayan, dyan tayo nang galing sa taas na yan. Nagkamali tayo, hindi tayo dumiretso. And now, here we go. It's again, we have deducted our time. So, hindi natin sasama yon, basta ikakat natin yung pagkakaligaw natin dito. So, our running time here in EDSA is 15 minutes. So hindi natin sasama yung pagkakaligaw natin. Okay, here we go again. We can run as fast as we can. 60 to 70. Alright. Woo. Tayo sa left inner lane. So we are running about 80 kilometers per hour. Sinusundan lang natin to mga sign na to. Ganun din sila kabilis. So we have reached the end of MRT station. Nasa Taft Avenue na tayo, o Taft Station. So yung station niyan ay nasa Taft Avenue nga. At didiretso natin to sa EDSA extension hanggang marating natin yung Mall of Asia na kung saan yun talaga pinakadulo na EDSA sa ngayon ha. So dinugtong na kasi yan simula no magkaroon ng that mall no 2006. Ayan, ito na yung EDSA extension. So may mga palm tree or dates yata kung tawagin to. Nakaka 17 minutes pa lang tayo sa ating takbo. At ito ay, kung di ako nagkakali,
This is almost 2 kilometer extension of Epifanio de los Santos Avenue. At sa portion na to, itong EDSA extension na to, makita rin natin dito yung Ross Boulevard. Ayan, nasa taas na yan. Yan, Ross Boulevard yan, papuntang Manila. At sa left side naman, papuntang Cavitex. At sa wakas, nahinto rin tayo sa sa EDSA kasi may traffic light. So, nakistop tayo for a while. Ayan, naka-go na. Alright? So, go, Fortuner. Come on. Kaya niyang gumaw. Oh, we are in the wrong way. Kaya naman pala. Again, hindi tayo taga Manila. Yeah, left pala yan. Left turn pala yung mga yan. Buti nakabo tayo. And we're about to reach the total end of the EDSA. Yan na yung globe. Yung globe na yan, yan na yung Mall of Asia. Okay, another stop. All right, there we go. And in 500 meters, our journey will have ended. And ayan, para tayo na sa parang ibang lugar kasi alam niyo na, pag maganda yung tanawin na nakita natin sa Pilipinas, sinasabi ng mga tao, ng mga Pilipino, oh, para tayo na sa ibang bansa. And I feel the same way, okay? And now the Mall of Asia and the globe itself, and this is the end of our journey. And if you like this video, share, like, and comment. And don't forget to subscribe to my channel. And this is One Road, the end of EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. Bye! Laki. Parang ano yata yan 5 palapag, 6. Bye! Don't forget to subscribe to my channel. This is One Road. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Tumol muna tayo. Yes, talagang sinadya kong puntahan yung EDSA na yan noong April at tinanong ko kung ano pakiramdam talaga kasi nung panahon talaga na wala sasakyan na. Parang pandemic na nangyari noong 2020, ganun talaga ang feeling or vibes ng pakiramdam ng mga biyahero noon na walang nagdadaan talagang kalsada dahil sa sobrang mahal ng gasolina. Alam niyo, noong panahon na yan, noong April na yan, pinakamahal na gasolina na nakitaan ko, yung diesel na pinakamahal ay 145 doon sa EDSA. Ay nako, Diyos ko. Napakamahal. Talagang yun ang dahilan kung bakit talaga yung pinamagitan ko na yan na no cars at all at EDSA. Hindi naman literal na no cars Talagang 90% kung tatansyahin ko na wala na mga sasakyan dyan dahil mga tao una-una nagtitipid at bakasyon din naman kasi nung April na yun, walang eskwela, walang, karamihan talaga eskwela kaya nabawasan din sasakyan. Pero the main effect or the main reason kung bakit nagkaroon ng ganyang phenomenon sa EDSA dahil nga napakamahal ng diesel ng fuel para sa mga sasakyan. Kaya naranasan ko rin na parang time travel tayo pabalik sa pandemic. Kaya ayan, ang bilis-bilis talaga ng biyahe ko. I just traveled that for 15 to 17 minutes kung di ako nagkakamali ayon sa aking channel na yan. At sana na-enjoy ninyo at nagustuhan ninyo itong episode. And I think I have to say goodbye now. And this is Mauro Balos Balos.